Magandang hapon mga kapremo. This is a Supremo again. At nandito tayo ngayon upang basahin ng isang sulat na galing sa ating pong mga fans. Ang sulat po ay patungkol ata to sa isang pagmamahal na bawal. Ay nako, ito na naman po tayo. Ito yung mahirap talagang bigyan ng tawag dito ng isang mahalagang pahayag tungkol sa mga bawal na pagmamahal. Kasi ang hirap talaga makipag-away sa pagmamahal. Alam mo naman kasi, alam naman natin lahat yan, na ang pagmamahal minsan ay hindi natin kayang pigilan. Minsan alam natin bawal, alam natin hindi pwede, doon pa yung masarap magmahal sa bawal. Sabi nila, hindi ako. So guys, this is ang sulat po ay galing kay Dexter. Uy, kaibigan ko to para tong si Dexter na pamati ang hotik. So, tingnan natin mga kapremo, because gusto nating malaman kung ano problema ni Dexter dahil dito sa bawal na pagmamahalan. Dear Premo, ako naman ay sumulat ngayon sa inyo upang ipahayag at ikwento at humingi ng kaunting tulong upang mabuksan man lamang ang aking isipan kung tama ba ang aking gagawin o ang aking ginagawa. Alam mo Premo, eto ang aking kwento. Ako ay nagtatrabaho bilang isang security guard dito sa isang malaking bangko. At alam niyo naman, hindi ko kayang ipagmalaki ang aking sarili dahil nga security guard ako, pero kapremo, magandang lalaki po ako. Ay, eto na yung magandang lalaki. Alam mo, sige na, basahin ulit natin, mamaya na tayo mag-comment. After ng 3 buwan ko dito sa bangko, napansin ko na ang branch manager ng bangko ay palaging tumitingin sa akin. Ewan ko kung binabantayan niya ako o baka nagwagwapuhan ng talaga. Alam mo Kapremo, hindi ko alam kung bakit siya tingin ng tingin sa akin. Tuwing pumasok siya sa bangko na umaga, magsasabi ako sa kanya ng, "Good morning po, Miss Rose. Magandang araw po sa inyo. Kasing ganda niyo pong araw ngayon." Yan po yung mga tema na binibitawan ko. At si Ma'am Rose naman ay papatingin ng sa akin at mapapasmile, na parang gustong gusto niya yung mga bati ko sa kanya tuwing umaga. Ngunit isang araw, napansin ko na talagang malagkit ang kanyang titig. Hindi ko alam dahil hindi naman ako interesado sa kanya dahil mayroon na siyang asawa. Pero alam mo ba Kapremo, hindi masyadong pangit si Ma'am Rose. Tamtaman lang, pero ang maganda, sexy. Kaya sabi ko, dapat iiwasan ko kasi parang hindi na maganda yung kanyang mga tingin. At nangyari nga ang hindi dapat mangyari. Isang gabi, nang nagbabantay ako ng aking lugar dito sa bangko, 9:00. Naka-night shift ako. Kaya nagulat na lang ako nang dumating si Madam Rose. At dalig-dalig niya akong tinanong kung may nakita ba akong naiiwan na folder dito sa inuupuan ko. Kasi nang lumabas daw siya, ay nailagay niya dito sa guardhouse. Kapremo, hinanap ko naman. Tingnan ko ang mga sulok ng aking guardhouse at nakita ko, wala naman. Nagtataka ako at tinanong ko siya, "Ma'am, ano bang laman ng mga
folder na yon. Sabi niya, hindi naman masyadong importante. Kaso lang, gusto ko lang balikan kasi naiwan ko dito. Ang kinagulat ko, kapremo, ay bigla niya nalang hinawakan ang aking kamay. Sabi ko, Ma'am, pasensya na po. Dumikit pa yung kamay natin. Pero ang sinabi ni Ma'am Rose, talagang hinawakan kita. Kasi aliw na aliw ako sa mukha mo. Katulad ka ng itsura ng dati kong nobyo. Kaya nang sinabi ni Ma'am Rose noon, kinabahan na ako. At saka sinabi niya sa akin, sino bang kasama mo rito ngayon? At sinabi ko sa kanya, kapremo, ako lang po yung night shift ngayon. Wala pa si Arnold. Umuwi po sa probinsya. Ang sagot naman ni Madam Rose, tamang-tama. Makapag-usap tayo. Nagulat ako doon, kapremo, nang bigla niyang sinara yung guard house door namin. At nagulat akong unti-unti siyang lumapit. Pilit ko mang iwasan ang kanyang mga labi. Ngunit dumiretso na ito sa aking labi. At siyempre naman, ano ang gagawin ko sa ganong sitwasyon? Kahit may baril ako, ay hindi ko kaya itong paputukin sa kanya. Dahil siya nga yung manager ng bangko. Pero hinugot niya ang isang baril ko pa na alam ko yun ang puputok. Kaya kapremo, sa maikling salita, naputukan ko si Ma'am ng gabing yun sa guardhouse. At hindi ko alam kung anong aking naramdaman. Pagkatapos ng ilang minuto ay tumayo na siya at manis na hindi mo lang nagpaalam. Tumingin sa akin habang siya'y papalayo. Kaya nagtataka ako. Ano yun? Kapremo, tulungan mo ako. Hindi ako makatulog 3 araw na dahil sa nangyari. Magtitinginan lang kami ulit pag nandun ako sa duty. Hindi kami nag-iibigan. May mga palihim na ngiti lang kaming nakikita. At nakikita ko pa rin ang hubog na kanyang katawan tuwing pipikit ang aking mga mata. Ngunit alam kong mayroon siyang asawa. Kaya ano ang pwede kong gawin? Kasi magiging bawal na pagmamahalan ang gagawin namin pag pinatulan ko si Ma'am Rose. Pwede ba akong umalis na lang sa bangko? Pero paano yung trabaho ko? O pwede ko ba siyang pagbigyan? Kasi siya ang manager ng bangko. Hindi naman ako binibigyan ng pera para doon. Ngunit nangyayari na naman ulit ang aking kinakatakutan. At minsan gustong-gusto ko rin. Mayroon siyang inilagay na note doon sa folder. At sinabi niya sa akin, nang pinasa ko, magkita tayo mamayang 10:00 sa itong resort. Nagulat na naman ako. Kasi alam kong wala akong duty sa panahon na yan. At alam niya na libre ako. At kapremo, doon pa rin nangyayari na naman ang bawal na pagniniig na hindi ko masabing ito'y pagmamahalan. Kaya kapremo, humihingi ako sa iyo ng tulong. Ano bang magandang gawin sa aking sitwasyon? Binata naman ako at wala akong commitment sa ibang babae. Ngunit kaya ko ba siyang iwasan?
Dahil araw-araw kami nakikita. Kaya ko ba siyang iwasan kung siya ay bubulong sa akin na magkita ulit kami? Salamat ka, Premo. Hindi ko na patagalin yung kwento ko kasi alam kong ito ang pinakamalakas kong mensahe. Masarap ang bawal, pero worth it ba, Kapremo? Maraming salamat, Kapremo. Ako nga pala si Dexter. Well, Dexter, grabe. Grabe yung nangyari sa'yo. Parang langit at lupa ang pagitan ninyong dalawa. Hindi sa estado, kundi siya ang manager ng isang malaking bangko. At ikaw, sinasabi mo isang hamak na security guard lamang. Ngunit marangal naman yung trabaho na yan. Ngayon sa sitwasyon mo, napakahalaga sa buhay ng tao ang respeto. At alam kong nagkaroon ka rin ng mga trainings tungkol dyan sa respeto sa iyong mga heads at sa mga iyong kasama sa trabaho. Sa aspeto ng trabaho, hindi ka namang naglalamang sa kanya na para gamitin mo yung inyong relasyon na malamangan mo ang kumpanya. Ito'y isang maling pagkakataon. Ito'y isang maling oras na nagkita kayo at napansin pa niya na katulad ka ng kanyang ex-boyfriend nung kanyang kapanahunan. Palagay ko na miss lang ni Ma'am Rose yung dati niyang boyfriend at nakikita niya sa iyo yon at pinapantasya niya pa rin hanggang ngayon. Kaya kayo nagkaroon ng hindi magandang pagninig na bawal dapat. Pero minsan nananaig minsan yung kapusukan ng tao. Yun nga, dahil tao nga tayo. Pero ikaw, Dexter, na alam mong mali, tama ang dapat mong gawin na sinabi mong pwede mo siyang iwasan. May panahon pa naman. Kasi pag nanulo na kayo sa relasyon at nagkaroon na kayo ng malalim na pagsasamahan, mahirap yan. Mahirap yan iwasan. Mahirap yan bitawan. At makakasira ka ng isang pamilya. Total, binata ka pa naman. Marami pang babae dyan, marami pang teller na magaganda pa dyan. Kung pwede kang umiwas, magpa-transfer ka sa iyong manager o sa iyong boss sa security agency para makaiwas ka sa apoy, makaiwas ka sa tukso at malamang sa gulo. Di mo alam kung sino yung asawa nun. Baka maraming mga kapag-anak o kaya mga tao yun na pwede kang hatakin kahit saan. So upang maiwasan mo yan, isang bagay lamang ang aking masasabi sa iyo. Ang bawal na pagmamahal ay bawal talaga. Wala pang bawal na naging tama. Kasi nga mayroong rules ang pagmamahalan na dapat isa lang ang iyong iibigin at ito dapat ay walang ibang commitment sa iba. Marami marupok na talagang bumibigay sa pagnanasa ng laman. Pero ikaw, nagising ka pa sa katotohanan, umiwas ka na. Kasi malaking gulo ang mangyayari pagka nagkaroon ng skandalo dyan sa bangko ninyo. Pero magandang aral na rin to sa iyo. Dahil sa kagwapuhan mo, maraming humahaling sa iyo. Di ba? Pabigay mo naman sa akin yung konti dyan.
Kaya Dexter, salamat sa iyong kwento at napakalaga talaga ng mga bagay sa desisyon sa isang tao. Desisyon lang naman yan. Kung magdesisyon ka, na ipagpatuloy mo, dapat desisyonan mo ring harapin kung ano man ang mangyayari sa dulo. Pero pag nakikita mo na ang magiging buhay mo, ang kaguluhan ahead of what you are doing right now, you should stop. Marami pang mga babae na pwede mong mahalin at pwede kayo magsama nang walang ibang masisirang buhay. Sana unti-untuin mo lang para malaman niyo na rin na talagang umiiwas ka na. Kasi ang pag-iwas sa gulo ay hindi kaduwagan. Kundi ito ay isang pananaw na isang matapang na tao at alam magdesisyon at alam ang bagay na dapat niyang pasukan. Well, Dexter, salamat sa iyong kwento. Sa susunod, salamat sa iyong pagbahagi. Napakahirap na sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon. Pero alam ko kaya mo yan. So Dexter, salamat sa pagsulat dito sa Kapremo at sana ang ating tagapakinig ay magkaroon din ng isang diksyon na dapat talaga nating iwasan kung kaayanin yung tukso sa ating buhay, lalong-lalo na mayroon tayong mga commitment at mga asawa. Dahil alam naman natin na ang bawal ay bawal. Well, salamat mga kapremo, and this is just a test broadcast para sana sa aking gagawin na Premo Podcast Love Story, no? Pero tinitingnan ko lang kung maganda ba yung boses ko o baka kailangan ko pa mag-practice ng Tagalog kasi Ilonggo taya eh. But hopefully you like it, and please rate me kung talagang okay, ano pa yung dapat i-improve. Since this is just a test broadcast by Premo Podcast Love Story.